Kinabahan at naging ng taong bayan matapos kumalat ang isang malaking iskandalo na nag-uugnay kay Pangulong Kuting Jr. sa umano'y operasyon ng human trafficking sa bansa. Ayon sa mga ulat, itinuro si Kuting Jr. bilang mastermind ng iligal na gawain na nagdulot ng matinding diskusyon sa publiko at mga mambabatas. Ang kontrobersya ay nagsimula matapos magsalaysay ang ilang biktima at testigo na nagsasabing may mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa malawakang human trafficking network. Isa si Kuting Jr. sa mga sinasabing nasa likod ng operasyon. Ayon sa kanilang mga pahayag, bagamat maraming tinanggi ng kampo ni Pangulong Kuting Jr. ang mga aligasyon, nananawagan ng iba-ibang sektor ng masusing imbestigasyon upang malaman ang katotohanan at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Samantala, patuloy na nananawagan ng taong bayan ng mabilis at transparent na aksyon mula sa pamahalaan. Hiling ng mga Pilipino na matuldukan ang ganitong uri ng katiwalian at may alis ang bansa sa anumang kinalaman sa human trafficking. Habang umiigting ang tensyon, umaasang marami na magbibigay linaw ang mga imbestigasyon sa mga alingas-ngas na ito at masigurong ang pananagutin ang mga sinumang mapapatuntayang sangkot. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hindi kayo nakahanda, mautak lang si Duterte talaga. Hindi kayo pinapaporma ho talaga ni Tatay Digong. Kasi alam ni Tatay Digong, mga matuso kayo, bully kayo. Pero, talagang bibirahin kayo ni Tatay Digong ng todo. Tingnan nyo, hindi ko alam kung sa 21 darating si Tatay Digong, mukhang hindi na para sa akin eh. Ayaw rin naman nila eh, hindi man tinuloy. Sabihin nyo na natakot kayo. Sa akin, hindi rason yun eh. Nasabihin, hindi mo nag-confirm, kailangan ko talaga i-confirm. In-invite nyo ako eh. So ngayon, nasa akin kung i-confirm ko or hindi. Nag-send kayo ng invitation. Eh, kung gusto ko kayong i-surprise, kagaya ng birthday party, ano ko sa'yo? Lazo Corazon Austero, maraming salamat sa pag-upgrade. Kagaya nito, yung nanay mo or kapatid mo birthday, sabihin mo na lang kapatid, inimbita ka. Punta ka Bisdak, birthday ko, ika 60 years na ho, 60. So, senior na. May handaan kami. Nag-send ka ng invitation. Eh ikaw, nag-send yung kapatid ko ng invitation, eh alam ko may handaan, hindi ako umuo at hindi rin ako humindi. Kasi ang gusto ko i-surprise ko sila. Eh siyempre, preparado ako na darating dyan. Di ba maganda yung surprisahan? Ngayon, nabulaga lang ang mga animal. O, tuloy! Sinabi niya ron sa mga reason niya na hindi siya naniniwala ron sa aming investigasyon eh. Pangalawa, nasabi niya lahat dapat yan sabihin sa Senado. So, sa akin, I thought na talagang hindi siya mag-attend because of those reasons. Tangan nyo! Kasalanan nyo yun! Kasi hinayaan nyo, yung kapwa ninyong mga kongresista, hinahamon-hamon. Di ba ikaw hinahamon-hamon mo rin si Tatay Digong? Di ba hinahamon-hamon ni Pastor Dila si Tatay Digong? Lalo na yung partner niya si Boy Kiyod. At saka si Onggoy Paduano. Hinahamon-hamon nyo kasi. Eh sana hindi nyo hinamon-hamon. Hindi magka-interest si Tatay Digong. Hinamon nyo eh. Sabi nga ni Tatay Digong eh. Huwag nyo akong matakot-takot dahil hindi ako natatakot. Tinatakot nyo eh. O pinagbigyan kayo, sinurpresa kayo. Butang ina, hindi nakahanda si Pastor Dela, oh. Sabi ni si Moses, sir, mga naghamon ngayon, pinalagan atras. Hindi daw sila umatras. Hindi daw umatras sila. Anong ginawa ninyo? Oh, problemado siya ngayon. Thank you. Kita mo yung mukha, hindi na madrawing.
Kawawa naman tong si Pastor Dela, mukhang gusto nang umiyak. Lungkot-lungkot niya, oh. Otot mo na lang yan, Pastor Dela. Di naman ninyo tinuloy, eh. Kasi, sunog sila ngayon. No? Pahiya sila ngayon. Itong tuwad committee na pahiya ngayon. Humatras talaga, eh. Kung ayaw nyo kasi papuntahin, bakit ba kayo nagpadala ng invitation letter? Bakit naghamon-hamon pa kayo? Sinorpresa kayo, binulaga, gusto pa talaga ninyo. I-confirm nyo naman kami ng maayos. Tanga. Hindi naman bobo si Digong, eh. Hala nga naman i-confirm ni Digong, makapaghanda kayo, gagawa kayo ng script. Gawa kayo ng script tuloy. Alay, Earl, okay, go ahead, Rosalie Cos from UNTV. Alam mo si Pastor Dila, parang gusto nang umiyak dyan. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Ang yabang-yabang ng Pastor Dila na to pag makaduro-duro kay Marcolita, eh. Akala mo santo? Dahil na demonyo pala, oh. Ano? Iyak na, Tor! Recto Emile, ganda kami sa inyo. Sabi buang talaga na sunog tayo kay Duterte. Kapag-aralan mo na script. Ngayon, mag-aral man yan sila kasi darating si Digong na pala. Gawa tayo script sa 21. Overtime tayo. Hindi naman sisiputin ni Tatay Digong yan. Pagod na pagod pag gumawa ng script. Hindi, walang tulugan siguro gawa ng script ang mga ugag. Sabi ni Russell, natakot baka hamunin ni Tatay Digong ng barilan. Baka mamura na ni Santo Papa nga, binura. Ikaw pa kaya, Pastor Dila ka, eh. Ito. Alam nga, grabing problemado talaga siya, oh. Almost same question with Marian kay Kong Barbers po. Kasi you said, contemplating po last week pa, kung tutuloy o hindi, and the invitation to former president was sent on November 11. If po na nag-confirm yung camp ni former President Duterte even before kayo mag-decide na i-cancel, you will push for the investigation and you will accommodate him kahit siya lang. Kung itutuloy namin? No, yung hearing hindi naman para lang kay former president, eh. But yung pong fact na nagbigay sila ng communication that he will attend even before mag-cancel po kayo. Well, kapag may confirmation ng ganyan, we will have to make do with the witnesses that we have already interviewed. Kaso wala naman kami nakuhang confirmation, eh. So we will not, that's why we decided yesterday that we had to cancel it. Kasi kung na-inform kami, maaaring natuloy namin yun, di ba? Mali yung sagot mo para sa akin, Barbers. I cited you in contempt. Mali ka, Barbers. Kasi nga, ako nga sabi ko kanina, wala akong pakialam sa resource person na gusto kong imbitahan. Kung mag-confirm ba siya or hindi. Ngayon, kagabi, trending, eh. Worldwide, eh. Darating si Tatay Digong, eh. Putang ina, bagyo nga, nag-hearing kayo, eh. Baha-baha na nga tayo, mag-hearing pa rin kayo. Saan yung logic ninyo? Anong sense? Yung mga sinasabi ho ninyo, na gusto nyong paratingin si Tatay Digong sa hearing na yan. Ngayon, nagbigay na ho siya, meron ng papahiwatig na interesado at handa na po siya humarap sa inyo. Kahit ho, na kinansila ko na ang naturang hearing kung ako committee chairman. Itong mga kasamahan kong mga buhaya, wala namang ginagawang mga ugag na to. Ituloy natin yan. At mali ka rin, Barbers, sa sinabi mo na ang hearing na ito hindi para kay Tatay Digong.
Hindi lang para kay Duterte lang, buang. Para nga kay Duterte yan. Huwag nyo kaming lukuhin. Kung ako committee chairman, putang, nagagawa ko ng paraan, darating eh. Ito nga yung hinihintay natin eh. Ito nga yung pagkakataon, ito yung moment na kailangan natin mangyayari. Ito na kailangan mangyayari. Ngayon nagsabi na, nandito na sa Maynila, ano pang gagawin ko? Kung ako committee chairman, ituloy ko yan, putang ina, kahit ako lang mag-isa. Bakit si Bato, hiring-hiring, siya nga mag-isa eh. Si Virus nga, maghiring-hiring, siya lang mag-isa, doon kay Pastor Kiboloy. Di ba, Barbers? Kung Ginoo. Simple lang. Kung interesado ka talaga sa statement ni former President Rodrigo Roa Duterte, my God! Kung sa tingin mo, si Tatay Digong may kasalanan sa lahat ng mga sinasabi ng resource person, kahit hindi ka nakagawa ng script, come on, tuloy natin. Tangina, nakakahiya nga, 24 hours nga kayo madaling araw, naghiring-hiring kayo. Tapos ngayon, maghamon-hamon kayo, nandyan na eh. Ito nga yung pagkakataon eh. Pagkakataon ninyo na si Duterte makapagsalita. O, ang sagot mo, hindi daw itutuloy kasi hindi lang naman si Digong ang pinag-uusapan dito, no. Mali ka. Hindi kami mga tanga. Huwag nyo kaming ipasok sa mga bulsa ninyo. Kaya nga may quadcom para kay Duterte, war on drugs. Mga bubo. Di ba ho? Kaya ako tanong ko sa inyo, bakit nagkaroon ng quadcom? Quadruple. Committee na yan. Because of war on drugs ni former president. Tapos, tinahamon-hamon ninyo, mantakin mo, 10 bisis na ho kayo nagpatawag ng hearing. Tapos, iniimbita-imbita ninyo si Tatay Digong, no? Tapos, binubuli ninyo, hinahamon pa ninyo. Kung anong pinagsasabi ninyo, meron papautot si Paduano. Ano siya, takot? I will demand and invite former President Rodrigo Roa Duterte to this committee. Tapos pasabi-sabi pa ni Boy Keyod alam mo, Mr. Chair, kailangan natin siya maimbita kasi marami tayong tanong. 20,000 na mga questions. Puta, 20,000 ha? Di ba ang dami ninyong hinanaing? Ano ba? Ang daming ni Duterte ngayon ho. Nandyan na. Ipagpalagay na lang natin. Na totoo nga yung sinabi ninyo kahit hindi totoo. Na kinansilan nyo. Kinansilan nyo. Pero yung tao nandyan eh. Yung tao alam mo dumating. Bago pa maka-schedule, bago pa darating yung nauna ng sinabi ninyo na araw, November 13. Bukas yun. Di ba natin pwede ipagpatuloy? Sige nga. Tangina, si Virus nga, kahit baha, nag-hearing eh. Kahit bagyo na, signal number 3, nag-hearing eh. Aminin nyo na naduwag kayo kay Digong. Talay! Aling iilan lang yung aming witnesses para hindi ho tayo umabot ng madaling araw. Oh! Kasi, I'm sure, abutin na naman ng 2:00 na madaling araw kung sakasakali. Ayan na nga oh! Actually, in addition to that, Chairman Ace and I were talking over the phone kanina and I told him, pwede nating ituloy na si former president lang yung ating guest, resource person. But unfortunately, na-inform na yung mga resource person, like for example, yung mga victims na luluwas na naman dito. Siyempre, yung pamasahe nila, tapos yung accommodation as well. So, kanina, hindi pa naman final yung pag-uusap namin. But, of course, after a while, na-confirm ko na hindi na rin natin talaga itutuloy because of the katulad na sinabi ni Chairman Chua, meron din kasi talagang rules na nag-govern sa atin eh. And we will be breaking our own rules at hindi magandang tignan yon. At
But kaya nga we decided na rin talaga na wag na ituloy. Kasi nga, ang premise din natin, ako ang premise ko rin naman, they will galvanize the situation that tayo yung umaatras doon sa pagdating niya. But as I've said, meron tayong sinusunod na rules dito, kaya dapat yun po yung sundin natin. At I hope that, ayan na naman, gano'n na naman November 21, meron pa naman November. Putang ina, may galvanize ka pang nalalaman, ha? Alam mo, hindi ko maintindihan sinasabi mo, Boy Kiyod. Puta, mag-galvanize pa, oh. Ma'am Lourdes Villaberay, Quadcom, duwag panis. Ano galvanize? Hayop na term na yung galvanize. Hoy, buang man. Ganito, hindi tumutugma yung sinabi niya ni Boy Kiyod. Ang sabi niya, nag-usap daw sila ni Barbers maaga na kung pwede ba nating ituloy kahit si Pangulong Duterte lang at walang ibang resource person. Ang buang, bakit merong pahabol? Na sabi niya, yung na-remind na daw nila yung mga ibang resource person na huwag pumunta. Kasi kung pumunta na naman, sayang daw pamasahe. Di ba sabi nila? Kaya tuloy nga natin putang inang galvanize na ito. 28, meron pa naman December. So, I think we still have a lot of elbow room para pag-usapan at yung i-formalize yung pagdating niya. Wag po tayong biglain, no? At Buntang ina, wag daw siyang biglain. Anong sabi na? Pulverize? Ayaw, pulverize. Galvanize. Wag tayong biglain. Animal. Ano ba yung galvanize? Pulverize. Cancels. Pag-galvanize ka yung pader. Mas maganda, hubanize ka na lang, Boy Kiyod ka. Animal. Daming ano. Sabi niya, ito. Ulitin ko. Nakausap daw niya si Barbers na baka pwede ba nating ituloy yung hearing kahit si Tatay Digong na lang. Pero di ko maintindihan, sinabi niya, kung itutuloy daw, sayang yung pamasahe ng mga resource person. Hello, Ma'am Lourdes Villaberay, salamat sa pakulay. Thank you so much sa inyo. Sabi niya, nautal duwag kumaha Duterte lang sa kalam. Bakit sinabi niya? Mamaya ko na i-google yung galvanize. Buang tingin ng animal. Galvanize. Anong ibig sabihin ng galvanize? Mamaya, kukomento muna ako doon. Pulverize, pulburon yun. Komento na ako doon na, bakit ka nag-aalala? Sa sinabi mo, nagagastos na naman daw yung mga resource person ng pamasahe kasi pupunta. Di ba sabi mo, no? Tutuloy ninyo ang hearing kahit walang resource person. Bakit nag-iisip ka ng pamasahe? Nagagastos na naman yung ibang resource person. Utang ina, hindi mo na nga sila imbitahin eh. Kasi itutuloy nyo na lang si Tatay Digong eh. Tama? Diyos ko. So gumawa kayo ng kwento na naman. Kasi ang linaw-linaw sa sinabi niya eh. Na pwede ba nating ituloy kahit si Digong na lang? Tapos rarason siya, sayang yung pamasahe ng iba. Na sinabihan na natin hindi matutuloy, tapos pupunta naman, hindi nyo nga papuntahin eh. Ba't sayang ang pamasahe? Si Digong nga lang, gusto nyong ituloy, buang. Rumason. Teka lang. Google, tanong nga natin sa University of Google, animal tong galvanize na ito. Galba. Utang ina, meron nga dahil galvanize. Ano ang galvanize? Gago. Galvanize refers to the process of applying a zinc
coating to iron or steel preventing rusting. Utang ina. Kukot daw sa sink. The most common method of galvanization is hot dip galvanizing. Parang magano ka lang, parang magbulkit ka. Next involves submerging the iron or steel in a bath of molten sink. Coated o protected nga. Parang ano parang i-galvanize mo nga yung gulong, butas eh. Utang inang hayop na galvanize, kakabubo man. I-galvanize para hindi kalawangin. Galvanize, nagpapalakas. Abo, ang gaatay hayop na to. Talino talaga ni Manong Google eh. Galvanize para man yan sa ano pala, bakal. Galvanize pipe. Galvanize square steel. Galvanize metal. Galvanize paint. Galvanize steel versus stainless steel. Nabuwag. Ay, ayaw na. Putang ina, no? Sana matalo yung gago na yan. Mag-galvanize daw eh. O, tingnan mo. Tingnan mo. Galvanize in Tagalog. Alam mo ang resulta? Yero. Gago. Tingnan mo, oh. Sige nga, i-research ninyo. Galvanize. Ang resulta, anong galvanize sa Tagalog? Yero man. Gago, nakakabubo naman tuntuwad ko. English, Tagalog, galvanize. Galvanizado, probably related. Mag-galvanize tayo dong ng yero dong. Tingnan mo, ito ginagalvanize niya. Gago, oh. Yero nga. 8 benefits of galvanized steel roofing. Oh, Puyat Steel Corporation. Yero nga, putang ina. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!